Mona! Madam, bakit po? Bakit ganitong pagkain na binigay mo sa akin? Papatayin mo ba ako, ha? Bakit? Sus Mariosep, madam, bakit may mga alupihan ng pagkain niyo? Hindi ba't ako nga nagtatanong sa'yo niyan? Dahil ikaw nagbigay niyan sa akin. Pero, madam, malinis ang dinala ko rito kanina. Wala kahit isang alupihan. Ay, Diyos ko, saan kaya nanggaling ang mga yan? Hindi ko alam. Alisin mo yan. Alisin mo sa harapan ko ang pagkain na yan. Nakakadiri. Buti na lang hindi pa ako nakakasubo. Sige po, madam. Papalitan ko na lamang po. Pasensya na po kayo. Huwag mo nang palitan. Wala na akong ganang kumain. Pero, madam, kagabi pa po kayo hindi kumakain. Baka kumapano po kayo niyan. Wala akong pakialam. Mas mabuti nga na may mangyari na lang sa akin para mawala ng lecheng sanggol na to sa katawan ko. Ano na ba kasing balita kay Rosa? Hindi pa ba siya babalik dito? Madam, mukhang hindi na siya makakabalik dito dahil hindi niya na talaga kayang gawa ng paraan ng kalagayan ninyo. Ang sabi po niya, malakas ang puwersang pumipigil sa pagkawala ng sanggol. Madam, hindi po kaya may bumabarang sa inyo? Barang? Sino naman ang gagawa sa akin nun? Madam, sino po bang may matinding galit sa inyo? Hindi po ba ang mga sinisante niyong trabahador? Lalong-lalo na ang pamilya ni Dodong. Taon 2005, Antique. Sa murang edad pa lamang, nakaranas na ng marangyang buhay si Melissa. Parehong negosyante ang kanyang mga magulang. Ngunit nang makapagtapos ng kolehiyo, nagpasya ng tumira sa ibang bansa ang kanyang ama at ina, at siya na lamang ang mag-isang naiwan sa Pilipinas. Sa kanya ipinagkatiwala ang kanilang farm sa Antique. May malawak silang palayan doon at taniman ng gulay. May mga alaga rin silang itik, kambing at mga baka, kaya kinailangan niya ng maraming tauhan. Sa edad na 29, gamay na ni Melissa ang pamamahala sa farm. Maayos ang pakikitungo niya sa mga tauhan doon. Makatarungan din ang pasahod sa mga tao at mayroon pa siyang bonus na ibinibigay kahit hindi Pasko. Ngunit biglang nagbago ang lahat na magkaroon siya ng karelasyon. At ang lalaking yun ay isa rin sa mga tauhan sa farm na si Angelo. Isa sa mga nagbabantay ng mga alagang hayop ang lalaki. Ngunit nung bagong pasok pa lamang yun, sinabihan na ni Melissa na hindi bagay sa kanya ang pagtatrabaho roon. Papa sa kasing modelo o di kaya ay may pag-asang manalo sa mga pageant ang binata. Bukod sa may itsura ay ipinakita rin nito ang pagmamalasakit sa mga kasamahan na agad na nagustuhan ng dalagang amo. Hindi nagtagal, inamin na ni Melissa ang tunay niyang nararamdaman para sa binata. Hindi naman nag-aksaya ng panahon ang lalaki at inamin na rin ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Dahil sa matinding pagmamahal para kay Angelo, nagpasya na si Melissa na magsama na sila at tumira na lamang sa bahay niya ang lalaki. Noong una, ipinakita ng lalaki na wala itong interes sa pera ng kanyang nobya, ngunit sa katagalan ay unti-unti nang naging malinaw ang tunay nitong pakay. Mahal, may 5,000 ka ba dyan? Bakit? May paggagamitan ka ba? May bibilhin sana ako eh. Ano naman ang bibilhin mo? Aalamin mo pa talaga? Aba, syempre. Pera kung gagamitin mo eh. Alangan naman basta na lang ako magbibigay. Baka nakakalimutan mo, Angelo. Pinaghirapan ko ang lahat na meron ako ngayon. Tapos ikaw, wagas ka kung makahingi. Kala mo naman may patabi kang pera sa akin. Mahal mo naman ako, di ba? Hindi pa ba sapat na dahilan yon para pagbigyan mo ako? Mahal kita pero kailangan ko pa rin ayusin ang paggamit ng pera ko. At kung basta-basta na lang kita bibigyan, mas lamang pa ang perang lalabas kesa sa pumapasok sa akin. Yan naman ang hirap sa iyo eh. Lahat na lang binibilang mo. Nilaan mo na ng pera yung sistema mo, Melissa. Ay, diyan ka na nga. Alis na muna ako. Oh, saan ka pupunta? Wala ka nang pakailam dun.
Mahal naman, lagi ka nalang bang ganyan kapag hindi ka napagbibigyan? Tatalikuran mo na lang ba ako dahil Kung ayaw mo magkasamaan tayo ng loob, magbigay ka na lang. 5,000 lang naman yung hinihingi ko eh. Hindi ka mamumulubi kung mababawasan ng ganong halaga yung pera mo. Oo na, bibigyan na kita. Pero huli na to ha, dapat nagtatrabaho ka para may sarili kang pera. Pangako, magtatrabaho na. Naglilibang lang ako ngayon. Ay. Napabuntong hininga na lamang si Melissa. Ilang beses na kasing nangako sa kanya si Angelo na magtatrabaho pero hingi lamang ito ng hingi ng pera sa kanya. Naging batugan ang binata at iniasa na lamang kay Melissa ang lahat. Ngunit ang mas ikinagulat ng babae ay noong pati ang buong pamilya ng nobyo ay lumalapit na rin sa kanya para humingi ng pera. Ang katwiran ng mga ito, magiging mag-asawa rin naman sila ni Angelo, kaya iisang pamilya na lamang sila. Para hindi madismaya ang mga magulang ng nobyo, napilitan na lamang siyang magbigay, hanggang sa hindi niya namamalayan na nalulugi na pala ang farm at paubos na rin ang kanyang ipon. Sa takot na mapahiya sa mga magulang, hindi niya sinabi sa mga yun ang tunay na kalagayan ng farm. Tuwing kinukumusta siya ng ama at ina ay palagi niyang sinasabi na maayos pa rin ang lahat at hindi naman siya nagkakaroon ng problema. Dahil doon, mas lalong tumaas ang kumpiyansa ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, natuklasan ni Melissa na may iba na palang babae si Angelo at nabuntis pa nito ang bago niyang kasintahan. Pagpasok pa lamang ng lalaki sa silid ay inihanda na ng babae ang baril na itinatago sa kabinet bilang proteksyon sa kanyang sarili. Hayop ka, Angelo! Manloloko ka! Magkaibigan lang kami ni Sheila, maniwala ka. Makinig ka naman muna sa akin, mahal. Mahal? Ang kapal na mukha mong tawagin ako mahal pagkatapos ng ginawa mo? Kitang-kita ng dalawang mata ko at dinig na dinig ko ang pag-uusap niyong dalawa, kaya hindi mo na mabipilog ang ulo ko. Sobra ka, Angelo. Ang tagal mo na pala akong niloloko pero nagpauto pa rin ako sa'yo. Ibinigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo, tapos ito pang igaganti mo sa akin. Nakukulangan ka pa ba, ha? Oo, nakukulangan pa ako sa'yo. Puro ka trabaho. Halos wala ka ng oras sa akin. Pasalamat ka nga, tumagal pang relasyon natin bago kita iiwan eh. Tsaka huwag mo nga masumbat-sumbat sa akin lahat ng binigay mo. Yun na lang ang silbi mo sa akin. Kung wala yun, matagal na sana kitang iniwan. Hayop ka! Napakakapal na mukha mo! Kahit ano pang sabihin mo sa akin, hindi na tayo babalik pa sa dati. At hindi ko rin pagsisisiyan ang ginawa ko dahil mahal ko na si Sheila. Mas masaya ako sa kanya. At ikaw, paubos na rin naman ang pera mo eh. Kaya wala ka ng silbi sa akin. Lumayas ka rito. Wala kang dadalhin ni isa sa mga gamit mo dahil lahat ng yon, pera kong pinambili mo. Pati ang mga damit na suot mo ngayon, hubarin mo mga yan. Ano? Nahihibang ka na ba? Huhubarin mo mga yan o ipuputok ko sa itong baril ko. Teka, ano ka ba, Melissa? Baka makalabit ng demonyo yan. Hindi demonyo ang kakalabit nito kundi ako kapag hindi mo sinunod ang ipinapagawa ko sa'yo. Sandali lang, eto na, hubarin ko na. Bihira naman, oo. Baka naman pwedeng itira ko na tong pantalon. Nakakahiya naman kung lalabas ako ng hubot-hubad dito. Wala akong pakialam. Sa tingin mo ba iisipin ko pang kalagayan mo pagkatapos ng ginawa mo? Mas masama ka pa pala sa akin eh. Pantalon na nga lang, pagkakait mo pang punyeta ka. Kaya wala nagmamahal sa'yo eh. Pera mo lang ang silbi mo. Pucha, walang sino magtatangkang patulan ka. Ang dami mo pang sinasabi. Hubarin mo ng mga yan. Oo, yan. Lunukoy mo yan kung gusto mo. Buisit. Layas! Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Hindi na talaga ako magpapakita sa'yo. Bahala ka mag-isa rito. Matinding galit at lungkot ang naramdaman ni Melissa nang iwan siya ni Angelo. Ilang araw siyang nagmukmuk sa kanyang silid at hindi nagpakita sa mga trabahador dahil sa takot na husgahan siya ng mga yon. Alam kasi ng lahat ng kanyang mga tauhan sa farm ang tungkol sa relasyon nila ng lalaki.
Isa pa, malaking kahihiyan din ang ginawang pangiiwan ng kanyang nobyo at ang ginawa nitong panloloko sa kanya. Kilala siyang matalino at hindi basta-bastang naloloko ng kahit na sino, ngunit nagpauto siya sa isang lalaking katulad lamang ng dati niyang tauhan. Simula nung araw na yon, walang ibang naging karamay si Melissa kundi ang kasambahay niyang si Mona. Malaki ang tiwala niya sa dalaga. Ulila na ito sa mga magulang, kaya mula nung manilbihan sa kanya ay hindi na ito umalis pa sa kanyang bahay. Dahil sa pag-aalaga ng kanyang kasambahay ay muling nanumbalik ang lakas ng babae. Muli siyang lumabas ng bahay para harapin ang naiwang trabaho. Ginawa niya ang lahat para mabawi ang mga nawala sa kanya, hanggang sa tuluyan niyang naibangong muli sa pagkakalugmok ang kanilang farm. Laking pasasalamat na lamang niya dahil hindi siya iniwan ng kanyang mga trabahador kahit madalas na nauudlot ang pasahod niya sa mga yon. Ngunit dahil sa naranasan kay Angelo, naging mahirap na para sa kanya ang magtiwala sa ibang tao. Para masubok ang mga trabahador, sinadya niyang hindi pasahurin ang mga yon ng ilang buwan at tinipid na rin sa pagkain. Mona, may tanong ako. Ano po yun? Sa tingin mo ba, may magkakagusto pa ulit sa akin? Aba, syempre naman, madam. Sa ganda niyong yan, tsaka ang tali-talino niyo pa. Ay, kung alam niyo lang po kung gaano ko kayo iniidolo. Talaga? Ikaw ha? Baka mamaya binubola mo lang ako. Naku, hindi po, madam. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Sa katunayan, madalas ko po kayong iginuguhit, lalo na tuwing gustong-gusto ko ang mga sinusuot ninyong damit. Wow! Ngayon ko lang nalaman na gumuguhit ka pala. Pwede ko bang makita ang mga ginawa mo? Oo naman po, madam. Ipapakita ko po sa inyo mamaya pagkatapos ko kayong masahihin. Sige, excited na ako makita ang mga gawa mo. Bibihira lang kasi ako magkaroon ng kakilalang magaling kumuhit. Hayaan mo, kapag nagustuhan ko yung ipapakita mo sa akin mamaya, bibilhin ko yun sa'yo para may dagdag ipon ka. Naku, talaga po, madam? Oo, tsaka tulungan mo na rin ako mamaya sa pag-ayos ng mga damit ko. Yung mga hindi ko na sinusuot, ibibigay ko na lamang sa'yo. Salamat po, madam. Naku, hindi po ako makapaniwala na bibigyan niyo talaga ako ng mga damit ninyo. Alam ko po kasi na lahat ng mga yun ay mamahalin, tsaka magaganda ang tela. Basta ipagpatuloy mo lang ang pagiging tapat at masunurin sa akin, Mona. Pinapangako ko sa'yo magiging maganda ang buhay mo. Baka nga hindi ka na umalis dito eh. Naku, hindi po talaga. Dito na po ako sa inyo. Magiging mapili pa po ba ako eh? Napakabuti niyo po sa akin. Gagawin ko yon dahil mabuti ka rin sa akin. Pero sa mga kauri ng Angelong yon, kalupitan ang ipaparanas ko sa kanila. Dahil sa 2 buwan nang hindi sumasahod ang mga trabahador, ay isa-isa nang nagrereklamo ang mga yun sa dalagang amo. Lumapit sila at nakiusap na makuha na ang sweldo, ngunit nagmatigas pa rin si Melissa. Ang isa sa mga lumapit sa kanya ay ang tauhang si Ador na 47 anyos na. Dahil may binubuhay na pamilya ay naging mahirap para sa lalaki ang sitwasyong yun, lalo na't wala siyang ibang maaasahan sa kanila. Sobra na itong ginagawa sa atin ni Madam Melissa. Hindi naman tamang ipitin niya yung sweldo natin. Pinaghirapan natin yun. Tapos na nating trabahuhin ng 2 buwan ang katumpas ng halagang hinihingi natin sa kanya. Yan nga ang hindi ko maintindihan, Chong eh. Nagpapakapagod tayo rito buong maghapon. Nagtitiis pa tayo sa gutom tapos ganito lang ang mararanasan natin. Parang nauwi lang sa wala ang lahat ng hirap natin dito. Dapat yan, inirereklamo na eh. Ay, kung hindi lang ako naaawa kay Madam eh, matagal ko na talaga siyang inireklamo. Bakit naman kayo naaawa sa babaeng yun? Chong, napakakomportable ng buhay niya. Nakakapagpahinga siya at kumakain sa tamang oras. Samantalang tayo, babad na nga sa sikat ng araw, tinitipid pa sa pagkain. Pero alam nyo,
napansin ko lang nagbago lang naman si Madam Melissa mula nung iwan siya ni Angelo eh. Bakit naman nadamay sa usapan ng lalaking yun? Hindi pa ba malinaw sa inyong ginagawa niya ngayon? Yung lalaking nanlokot nang iwan sa kanya, isang trabahador din dito sa farm. Anong ibig mo sabihin? Nasa atin niya binubunto ng galit niya kay Angelo? Ganun na nga. Sinasadya niyang pahirapan tayo. Siguro sinusubukan niya rin kung gaano tayo katapat sa kanya. Pero lang yan naman, Chong. May ibang paraan pa naman para gawin niya yun. Hindi niya tayo kailangan gutumin at pahirapan ng ganito. Tsaka, ano naman ang mapapala natin kung lolokohin natin siya? Nagtatrabaho naman tayo Hindi tayo nanghihingi lang ng pera sa kanya. Hayaan mo't kakausapin ko ulit si Madam bukas. Kahit ilang beses niyo pa siyang kausapin, hindi pa rin magbibigay yun, Chong. Baka kailangan pwersahin na siya para hindi na makatanggi pa. Ano? Teka, ano bang iniisip mong gawin, ha? Pasalamat siya dahil sa ngayon wala pa ako naiisip na gawin sa kanya. Pero kapag hindi niya pa tayo pinasahod sa susunod na buwan, pasensyahan na lang, Chong. Ay nako, sakit lang ng ulo ang iniisip mo. Kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Sa kabila ng mga paalala ni Ador sa pamangkin na si Dodong, binaliwala lamang ng binata ang mga sinabi ng matanda. Dama ni Dodong ang matinding hirap, lalo na't may sakit pa ang kanyang ina. Ubos na rin ang kanilang bigas. Wala na silang mahugot na pera dahil siya lamang ang bumubuhay sa mga magulang niyang matatanda na at sa dalawa niyang kapatid na pareho pang may kapansanan, kaya hindi makapagtrabaho tulad ng kanyang ginagawa. Dahil sa matinding kagipitan, nagawa ni Dodong na magpuslit ng mga gulay at ilan sa mga itik sa farm para ibenta. Ang iba naman ay kinakatay na lamang niya para may makain ang kanyang pamilya. Naging maingat sa ginagawa ang binata dahil sakaling may makahuli sa kanya ay muli na naman silang makakaranas ng matinding gutom. Sa ganoong paraan din sila nakakaraos sa farm. Nagkakasundo sila na bumawas ng itik para katayin tuwing wala si Melissa para madagdagan ang kanilang pagkain. Ngunit isang araw, nahuli ng kasambahay ng kanilang amo ang ginagawa nila tuwing wala ito. Anong ginagawa nyo? Bakit kayo nagkakatay ng itik? Inutos ba yan sa inyo ni Madam? Ano bang pakialam mo? Pakialaman mo yung trabaho mo, doon ka sa loob ng bahay. Nagbilin sa akin si Madam na ako na munang bahala rito kapag wala siya. At wala siya nabanggit sa akin na inutos niya yan sa inyo. Pag nanakaw ang ginagawa nyo. Mona, maawa ka naman sa amin. Gutom na kami. Ilang buwan na kaming walang maayos na kain dito. At alam mo rin na hindi pa rin na ibibigay ang sweldo namin. Konting konsiderasyon naman sana. Hindi ko tatraydorin si Madam para sa inyo. Kung kayo kinakaya ng konsensya nyo na sirain ang tiwala niya, pues ibahin niyo ako. Mona, ako na nakikiusap sa iyo. Kahit sa ngalan na lamang ng pinagsamahan natin dito, maawa ka naman sa amin. Gutom na kami. Hindi naman mapapansin ni Madam kung mababawasan ng 1 o 2 itik lang ang mga alaga niya. Ang sabihin niyo, mga mapagsamantala kayo. Sisiguruhin kong makakarating kay Madam ang ginawa ninyo. Bagsak ang balikat ni Dodong at Ador, pati na rin ang iba pang mga trabahador doon nang tumalikod na si Mona at taas noo pang bumalik sa bahay ng amo. Dahil alam nilang mapapahamak din naman sila, ay itinuloy na lamang nila ang pagkakatay ng itik para maibsan ang kanilang gutom bago pa man sila makatanggap ng parusa. Nang makabalik si Melissa mula sa lakad nito, ay kaagad na nagsumbong ang tapat na kasambahay. Madam, alam ko pong pagod pa kayo sa lakad ninyo, pero may kailangan po kayong malaman. Ano yon? Madam, yung mga trabahador niyo po. Bakit? Anong ginawa nila? Madam, nagnanakaw sila ng itik sa farm. Ano? Opo, Madam. Kitang-kita ko po mismo nung kinakatay nila mga ninakaw nilang itik para kainin. Nagugutom na raw po sila. Pero tama po bang magnakaw sila sa inyo? Sinasabi ko na nga ba, wala rin pinagkaiba ang mga taong yan sa kauri nilang si Angelo. Mga patay gutom.
Sa kabila ng mga naitulong ko sa kanila noon, ganun pang igaganti nila sa akin? Kailangan silang maparusahan, madam. Baka kapag tumagal pa mas malala pa ang gawin nila sa inyo. Kapag hinayaan niyo ang ginawa nila, iisipin nilang ayos lang yon at ulit-ulitin pa nila ang pagnanakaw sa inyo. Tama ka, Mona. Huwag ka mag-alala. Paparusahan ko mga yon. Pero sa ngayon, bantayan mo muna ang mga kilos nila. I-report mo sa akin ang bawat galaw nila para alam ko kung anong dapat kong gawin sa mga mapagsamantalang tulad ng mga hampaslupang trabahador na yon. Makakaasa po kayo, madam. Hindi ko po hahayaang abusuhin nila kayo. Salamat, Mona. Huwag ka mag-alala. Kapag naparusahan ko na sila, makakatanggap ka ng bonus sa akin. Naku, salamat po, madam. Abot hanggang tainga naman ang ngiti ni Mona matapos makipag-usap sa kanyang amo. Nagtagumpay siya na makuha ang loob ng kanyang pinagsisilbihan. Malaki ang pakinabang ng pagiging sipsip niya kaya ipinagpatuloy niya lamang yon. Umaasa siya na pagdating ng araw, babahaginan din siya ng kayamanan ng dalaga dahil sa kanyang katapatan. Kinabukasan, nang umalis muli si Melissa ay lihim na minatyagan ni Mona ang mga trabahador sa farm. At gaya nung unang beses na nahuli niya ang mga yun, muli na naman niyang nasaksihan ang ginagawang kalokohan ng isa sa mga trabahador na si Dodong. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang lalaki na ingat na pumasok sa bahay ng kanyang amo. Sinundan niya yon hanggang sa huminto sa tapat ng kwarto ni Melissa. Nagtagis ang kanyang mga bagang nang mapagtanto kung ano ang plano noong gawin. Hoy, Dodong! Anong ginagawa mo rito? Mona? Ano? Gulat na gulat ka? Bakit ka pumasok rito sa kwarto ni Madam, ha? Magnanakaw ka, no? Hindi ako magnanakaw. Huwag mo nga akong gawing tanga. Alam ko kung anong pakay mo rito. Hindi pa kayo nakontento sa mga itik na ninanakaw nyo, ha? Talagang pumasok ka pa rito para nakawan si Madam. Hindi pagnanakaw ang gagawin ko. Kukunin ko lang ang dapat na para sa amin, Mona. Kaya kung ayaw mo masaktan, huwag ka na makialam na punyeta ka. Punyeta ka rin. Umalis ka dyan. Labas. Wala kang karapatang pumasok dito sa bahay, lalong-lalo na sa kwarto ni Madam. Bakit? Akala mo ba may isasalba ka ng pagiging sipsip mo sa pinagsisilbihan mong amo? Oo. Hanggat tapat ako kay Madam, ligtas ako rito. Yun ang akala mo. Hayop ka, Dodong. Mas hayop ka. Pare-pareho lang tayo mahihirap, pero ikaw pa mismo nagpapahamak sa amin. Masyado ka na nadala sa pagiging sunod-sunuran mo sa amo mo. Bakit? Akala mo ba babahaginan kanya ng kayamanan niya? Sira ulo. Hindi kanya kadugo. Kahit bali-baliktarin mo pa ang mundo, isa ka pa ring hampas lupa sa paningin niya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Alam mo, wala akong pakialam kung maniniwala ka man sa akin o hindi. Ang mahalaga ngayon, makuha ko ang dapat sa mga kapwa ko trabahador dito. Kaya pasensyahan tayo. Iginapos ni Dodong ang kasambahay na si Mona at dinala sa tambakan ng mga palay para walang makakita sa babae. Matapos yun, matagumpay na nakakuha ng pera ang binata sa taguan ni Melissa. Dahil sa ginawa nitong pagpapahirap sa kanila, ay dinagdagan niya na ang kinuha niya roon. Pagkatapos ay aalis na sila at hindi na magpapakita pa sa kanilang abusadong amo. Lumabas ng silid si Dodong na dala ang isang bugkos ng pera at ilan sa mga mamahaling alahas ni Melissa. Abot hanggang tainga ang ngiti ng binata dahil sa wakas ay makukuha na rin nila ang dapat na para sa kanila. Ngunit nang makarating siya sa pinto papalabas ng bahay, tila itinulos sa kinatatayuan si Dodong nang sumalubong sa kanya ang kanyang ninakawang amo. Hindi na siya nakagalaw pa nang bigla nitong inilabas ang baril na nagsisilbing proteksyon nito tuwing umaalis ng bahay. Anong ginagawa mo dito sa loob ng bahay ko? Madam? Sagutin mo ang tanong ko. Teka, ano yung dala mo? Wala po ito, Madam. Akin na, ipakita mo sa akin kung anong laman ng bag na yan. Madam, hindi po pwede. Maawa naman po kayo.
Ipapakita mo sa akin ang laman ng bag na yan o ipuputok ko tong baril ko sa bungo mo. Akin na yan. Mga alahas ko to May kasama pang pera. Madam, kinuha ko lang naman yung sweldo namin. Balak ko sanang ibigay sa mga kasamahan ko para hindi na sila mahirapan pa rito at makaalis na kami. Ganon. Ibig sabihin, inutusan ka ng mga kasamahan mo para nakawan ako? Mga wala kayong utang na loob. Madam, sweldo lang naman ang kailangan namin. Matagal nyo na dapat na ibigay sa amin yun dahil tapos na ang trabaho namin. Sa tingin mo, may makukuha pa kayo sa akin pagkatapos ng ginawa mo? Wala na kayong makukuha ni isang kusing. Madam, hindi na makatarungan yung ginagawa niyo sa amin. Kung ipakulong kaya kita dahil sa ginawa mo, ha? Madam, wag naman po. Ako na lang ang inaasahan ng pamilya ko. Maawa na po kayo. Sige, gusto mong kaawaan kita? Madali naman akong kausap Hindi kita isusuplong sa mga pulis, pero hindi ko palalampasin ang ginawa mo. At hindi lang ikaw. Lahat kayo ng mga kasamahan mo rito ay mananagot sa akin. Madam, wala po silang kinalaman sa ginawa ko. Ako lang po ang mag-isa nagplano ng pagnanakaw sa inyo. Sa tingin mo, paniniwalaan pa kita matapos mo akong nakawan? Wala ka na magagawa. Damay na mga kasamahan mo at sisiguruhin kong pagdurusahan niyo ang ginawa niyo sa akin. Ipinatawag ni Melissa ang lahat ng mga trabahador sa farm para kausapin tungkol sa ginawang pagnanakaw ng kanilang kasamahang si Dodong. Gaya ng kanyang inaasahan, itatanggi ng mga ito na may kinalaman sila sa ginawa ng lalaki. Ngunit nang banggitin niya ang tungkol sa mga itik na ninakaw ay wala nang nakapagsalita sa kanila. Sa tindi ng galit ng dalaga sa ginawa ng mga tauhan doon ay mas lalo niyang pinahirapan ang mga yon. Pinahuli niya ang mga dagang peste sa taniman ng gulay at saka ipinakain ng buhay sa kanyang mga tauhan sa farm. Sunod-sunod ang pagduwal ng mga trabahador matapos lunukin ang sariwang laman ng kanilang mga nahuling daga. Wala silang magawa dahil may hawak na baril ang kanilang amo. Maging si Dodong ay hindi nakaligtas sa parusang yun. Ngunit sa takot na makulong ay sinunod na lamang ang ipinagagawa ni Melissa. Sa isip-isip ng binata, may araw din ng dalaga at makakaganti rin sila sa pagpapahirap ng babae sa kanila. Pagkatapos ng ginawang parusa sa mga tauhan, pinaamin ni Melissa ang mga yon kung saan dinala si Mona. Para hindi na lumala pa ang lahat, ay itinuro na lamang ni Dodong ang pinagtaguan sa sipsip na kasambahay. Mas lalo namang tumindi ang galit ng dalaga para sa mga trabahador dahil sa ginawa nila sa kaisa-isang tao na nananatiling tapat sa kanya. Sinabi sa kanya ni Mona ang buong pangyayari, kung paanong nakapasok sa bahay niya si Dodong at kung paano nito nagawang tangayin ang mga pera at alahas. Sa kabilang banda, nagngingit-ngit naman ang kalooban ni Ador dahil isang malaking insulto ang ginawang parusa sa kanila ng among si Melissa. Bukod kasi sa matinding pagod sa pagtatrabaho nung araw na pinarusahan sila, ay may sakit pa ang matanda. Sobra na talagang ginagawa niya sa atin, Chong. Isang malaking kabastusan at insulto sa inyong ginawa niya. Mas matagal na kayong naninilbihan dito pero bakit pati kayo ay idinamay niya sa galit niya sa akin? Ako na lang dapat ang pinarusahan niya at hindi na kayo isinama pa. Dodong, wala na tayong magagawa dahil nangyari na ang nangyari. Isa pa, may nagawa rin naman talaga akong kasalanan sa kanya dahil isa ako sa mga nagnakaw ng itik. Ay, aaminin ko, higit pa ron na nagawa ko kaya tinanggap ko na lamang ang parusa niya sa akin. Anong sabi niyo, Chong? Nagnanakaw ako ng gulay at mga itlog ng itik tuwing gabi para may makain ng pamilya ko. Ang iba'y ipinabebenta ko sa kanila para may panggasto sila kahit papaano. Chong, walang mali sa ginawa niyo. Kung tutuusin nga ay kulang pa ang mga yon para sa paninilbihan natin dito. Hindi pa rin nabibigay ng babaeng yun ang sweldo natin. At dahil sa nangyari, mukhang malabo nang may makuha pa tayo sa kanya. Hindi naman pwede yun, Chong. Abusado na siya masyado. Ano naman ang magagawa natin?
Kahit magreklamo pa tayo, sa dami ng pera ni Madam, kayang-kaya niyang lusutan ang mga reklamo natin. Baka nga balikan niya pa tayo eh. Yan ang hindi mangyayari, Chong. Bakit? May pinaplano ka na naman ba? Sa ngayon wala pa, pero hindi ako papayag na hindi natin mababawi ang para sa atin. Lingid sa kaalaman ni Ador, may iniisip na naman si Dodong para makaganti sa sakim nilang amo. Pinalalayas na silang lahat sa farm dahil balak na nitong kumuha ng mga bagong trabahador doon. Galit na galit ang mga kasamahan ni Dodong dahil pare-pareho silang hindi pa nababayaran. Ngunit dahil maraming koneksyon ang amo ay wala na silang nagawa kundi ang umalis. Makalipas ang ilang araw, iba na ang mga trabahador sa farm. Mas maayos ang pakikitungo ni Melissa sa mga ito. Maayos ang pasahod at may ayuda pambigas kada kinsenas. Nang mabalitaan ni Dodong ang tungkol doon ay mas lalong tumindi ang nararamdamang galit ng binata. Isang gabi, nang masigurong tulog na ang mga kasama sa bahay ay kumilos si Dodong. Suot ang itim na kamiseta at nagtakip na rin ng kanyang muka gamit ang isa pang damit. Patingkayad siyang lumabas ng bahay sa pangambang magising ang kanyang ina. Oras na maramdaman nito ang kanyang pag-alis ay siguradong masisira na ang kanyang plano. Pasensya na kayo, Nay. Ngayong gabi, makakagawa po ako ng isang malaking kasalanan. Gagawin ko po yun para bigyan ng katarungan ang ginawa ng dati naming amo. Magbabayad siya, Nay. Sana'y mapatawad niyo pa ako pagkatapos ng gagawin ko ngayon. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata, gising na gising pa noon ang inang si Esang. Subalit imbis na pigilan si Dodong ay hinayaan na lamang nito ang anak. Kahit hindi niya sabihin, batid niya ang plano nitong gawin. Lalo na't nakarating din sa kanya ang balita tungkol sa maayos na pasahod sa mga bagong trabahador ng babae. Bagay na ipinagkait ni Melissa sa kanyang anak at sa mga kasamahan nito. Gawin mo kung anong nararapat mong gawin, anak. Sapat na ang hirap na dinanas mo sa dati ninyong amo. Ngunit hindi na yon narinig pa ni Dodong dahil nakalabas na siya sa bahay. Pasado 11:00 na ng gabi at naghahanda ng matulog si Melissa nang makarinig siya ng kaluskos mula sa labas ng kanyang silid. Dala ng kuryosidad ay kaagad niyang binuksan ang pinto para tingnan kung ano yun. Laking gulat ng dalaga nang tumambad sa kanya ang isang lalaking may takip na tela ang muka. Bago pa man siya makasigaw at makakilos ay sinikmuraan na siya nito. Kaagad siyang nanghina at halos maghabol na ng hininga dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng naturang lalaki. Halos hindi niya na namalayan kung paano nito nagawang busalan ang kanyang bibig. Buong lakas nitong iginapos ang kanyang mga kamay sa ulunan ng kanyang kama para hindi siya makawala. Ilang sandali pa, bumuhos ang malakas na ulan. Napangisi noon si Dodong. Mukhang umaayon sa kanya ang pagkakataon. Inalis niya ang busal sa bibig ni Melissa at hinayaan na lamang itong magsisigaw dahil wala namang makakarinig sa dalaga sa lakas ng ulan na sinabayan pa ng may kalakasang hangin. Pakawalan mo ako rito, hayop ka! Tumahimik ka, dahil hindi ka makakawala dyan hanggat hindi ko nagagawa ang gusto ko. Sino ka ba? At bakit mo ito ginagawa sa akin? Hindi kita kilala at wala akong atraso sa'yo. Hindi mo ba talaga naaalala ang atraso mo? Ha, madam? Oh, Dodong? Marunong ka naman palang makaalala. Kaya lang, huli na para sa'yo dahil naniningil na ako ngayon. O yan, tinanggal ko ng takip sa mukha ko. Nakilala mo na ako eh. Wala na rin silbi kung magtatago pa ako. Isa pa, mas maganda kung makikita mo ang mukha ng kinawawa at pinahirapan mo sa loob ng ilang buwan habang nagpapakasarap ka sa buhay. Wag, maawa ka sa akin.
Huwag mo nang ituloy kung ano man ang balak mong gawin. Magbabayad ako. Bibigyan kita ng pera. Kahit doble pa ng sweldo, hindi ko na ibigay sa'yo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Huli na, madam. Dahil sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang perang nararapat na ibigay mo sa amin. Pero bago ang lahat, gusto kong matandaan mo rin ang gagawin ko sa'yo. Gusto kong maalala mo kung paano ko bababuyin ang katawan mo, kagaya ng ginawa mo sa pagkatao namin mga trabahador mo, na walang ibang ginawa kundi paglingkuran ka. Babayaran na nga kita, hindi ba? Hindi mo na kailangan gawin to. Parang awa mo na, Dodong. Pag-usapan na lang natin to. Ang tagal namin nakiusap sa noon. Nagmamakaawa pa kami na ibigay mo ang sweldo namin pero matigas ka, madam. Masyado kang sakim. Hindi kami hahantong sa pagnanakaw kung naging maayos lang ang pagtrato mo sa aming lahat. Bigyan mo lang ako ng kahit isa pang pagkakataon. Babawi ako sa inyo. Pababalikin ko kayo sa trabaho at babayaran ko kayo ng tama. Sa tingin mo ba ipagpapalit ko makukuha ko ngayong gabi para sa pangako mo malabo pang matupad? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, madam. Napakatagal mo kaming ginago, kaya ngayon, matitikman mo ang ganti ng taong tinatawag mong hampas lupa. Tulong! Mona! Tulungan mo ako! Sira ulo, hindi ka maririnig ng tuta mo ngayon. Sa kabila ng pagpupumiglas ni Melissa, ay nagtagumpay pa rin si Dodong sa maitim nitong balak sa kanya. Pinagsamantalahan siya ng lalaki ng paulit-ulit hanggang sa tila na ubos na ang kanyang lakas. Matapos siyang pagsawaan ng dating trabahador ay saka lamang siya nito pinakawalan mula sa pagkakagapos sa ulunan ng kama. Walang patid ang luha ni Melissa habang pinagmamasdan si Dodong na nililimas ang taguan niya ng pera, pati na rin ang mga alahas na kanyang naipundar. Nakuha rin ng lalaki ang kanyang baril na nakatabi sa kabinet, ngunit ilang sandali pa, sumagi sa kanyang isipan ang patalim na itinago sa ilalim ng kanyang unan bilang proteksyon. Maingat siyang kumilos para kunin yon. Sinamantala niya ang pagiging abala sa pagnanakaw ng mga alahas ni Dodong. Nang mailabas niya sa maliit na kaluban ang patalim, ay buong lakas niyang sinugod ang lalaki. Tumama sa leeg nito ang patalim na kanyang hawak. Umagos ang masaganang dugo ng lalaki sa suot nitong kamiseta. Hindi niya na nagawa pang manlaban sa babae dahil agad itong nabuwal sa sahig, habang nanlalaki ang mga matang nakatitig lamang kay Melissa. Ngunit hindi pa nasiyahan ang dalaga. Nagtangis ang kanyang mga bagang at naikuyom ang kamao nang maalala ang muka nito, habang pinagsasawaan ang kanyang katawan. Kinuha niya ang patalim na nakabaon pa rin sa leeg ng lalaki at saka sunod-sunod na sinaksak yun sa leeg hanggang sa katiting na laman na lamang ang nagdurugtong sa ulo at katawan nito. Pagkatapos noon, nanginginig ang buong katawan na tumakbo papalabas ang babae sa silid para humingi ng tulong kay Mona. Mona! Mona, buksan mo ang pinto! Tulungan mo ako! Teka, si Madam ba yung sumisigaw? Mona, bilisan mo! Buksan mo tong pinto! Opo, Madam. Eto na po. Ay, Diyos ko. Bakit puro dugo ang damit niyo, Madam? Ano po nangyari? Mona, kailangan kong tulong mo. Bilisan mo! Ano po ba kasi nangyari? Nininervyos naman ako sa inyo. Basta, sumunod ka na lang sa kwarto ko. Eto na nga po, Madam. Mona, tulungan mo akong ilabas yung... ang alin po ba? Ay, Sus Mariosep! Madam, bakit may patay sa kwarto ninyo? Diyos ko, halos humiwalay na ang ulo nito sa katawan na. Teka, sino ba ito? Si Dodong? Mona, ginahasa niya ako. Paulit-ulit. Ilang beses ako nagmakaawa sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Ginawa niya ba yun para gantihan kayo, Madam? Yun ang sabi niya.
Plano niyang nakawan ako kaya sinaksak ko siya. Nagdilim ang paningin ko at napatay ko siya, Mona. Anong gagawin ko? Kapag nalaman ng mga pulis to, makukulong ako. Bakit niyo naman kasi pinatay, madam? Sana ginapos niyo na lang para siyang makulong at hindi kayo. Wala na akong oras para mag-isip kanina. Tsaka nangihina pa ako. Anong gagawin ko? Baka ako pang igapos niya ulit. Nakikita mo ba ang mga marka sa braso ko? Iginapos niya ako kanina habang pinagsasamantalahan niya ng paulit-ulit. Nandidiri ako sa sarili ko, Mona. Napakahayop niya. Pero madam, anong gagawin natin sa bangkay ni Dodong? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Natatakot ako, Mona. Madam, ano kaya kung itago na lang natin ang bangkay niya? Ano? Saan naman natin itatago yan? Madam, hindi ko rin po alam. Kayo na po mag-isip, total kayo naman na nakapatay sa kanya. Tulungan mo na lang ako maisakay siya sa kotse habang malakas pa ang ulan. Maghanap tayo ng mapagtatapunan sa bangkay niya. Sigurado namang wala makakapansin sa atin dahil di sa oras na ng gabi. Sige po, pagtulungan na nating buhatin ang katawan niya. Pwede bang ikaw sa may bandang ulo? Madam naman paano kung biglang humiwalay yan sa katawan niya? Halos maputol na oh. Tripling sasahurin mo ngayong buwan kapag ginawa mo yon. Sige na, Mona. Ay naku, madam naman. Gusto mo ba matulad sa kanya? Eto na nga, madam naman hindi na mabiro. Payag na nga po ako sa tripling sahod Dodong, pasensya ka na ha. Kailangan kong gawin to. Habang pinagtutulungan nilang ilabas ng kwarto ang bangkay ni Dodong, bigla na lamang humiwalay ang ulo nito sa katawan. Dahilan para mapasigaw si Mona at bumitaw mula sa pagkakahawak. Bagamat kinikilabutan, pinulot yun ng kasambahay at nauna nang dinala sa kotse ni Melissa. Matapos isakay ang bangkay ay kaagad na silang naghanap ng mapagtatapunan. Sa takot na mapaghinalaan, pinili ni Melissa na ilayo sa farm ang lugar kung saan itatapon ang bangkay. Sakto namang may ginagawang kanal sa tabing kalsada, kaya doon na lamang nila hinulog ang katawan ni Dodong. Dahil madilim at malakas pa rin ang buhos ng ulan, nakasisiguro sila na walang nakakita sa kanilang pagtatapon doon. Malakas ang kabog ng dibdib ni Mona nang makabalik sila sa bahay ng amo. Ngunit hindi pa man nakakabawi sa takot dahil sa nangyari, inutusan na siya agad ni Melissa na linisin ang mga mantsa ng dugo sa kwarto nito at siguraduhin na walang maiiwanang bakas. Hindi na siya nakatulog dahil kinailangan niyang labhan ang mga damit ng kanyang amo na natalsikan ng dugo. Gayon din ang damit na sinuot niya nang tumulong siya sa pagbubuhat. Kinabukasan, napuno ng pag-aalala si Esang nang hindi pa rin umuuwi ang anak na si Dodong. Mag-aalas 10 na ng umaga nang magpasya siyang puntahan ang kapatid na si Ador. Nagbabaka sakali na baka may alam ito sa ginawa ng kanyang anak. Ador, nanggaling ba dito si Dodong kagabi? Ha? Bakit naman siya pupunta rito kagabi? Ang lakas ng ulan Oo nga. Malakas nga ang ulan pero umalis siya sa bahay. Hindi pa rin siya umuwi hanggang ngayon. Ikaw naman. Baka naman napainom lamang, ate. Wala siya nabanggit na makikipag-inuman siya. Ang sabi niya lang, may gagawin siya para... Diyos ko! Oh, bakit, Ate Esang? Galit na galit siya nung umalis kagabi, Ador. At base sa mga sinabi niya, mukhang sa bahay ng dati niyong amo ang punta niya. Ano? Bumalik siya sa bahay ng Melisang yon? Malakas ang kutob ko na doon nga siya pumunta. Ay, Diyos ko! Baka kung ano nang nangyari sa anak ko. Ador, samahan mo ako. Pumunta tayo ron ngayon. Alamin natin kung nanggaling nga roon si Dodong. Ay, sige.
Halika na't baka kung ano na nangyari sa batang yon. Ay, kung bakit ba naman kasi padalos-dalos magdesisyon yun eh. Kung sana man lang ay sinabihan niya ako, baka nabalaan ko pa siya. May baril pa naman ang dati naming amo. Tiyak na hindi siya sasantuhin nun kung may binabalak siyang masama. Ador, bilisan natin. Iba talagang pakiramdam ko eh. Kanina pa ako hindi mapakali. Baka napahamak na si Dodong. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang magkapatid. Kaagad nilang pinuntahan ang bahay ni Melissa. Ngunit pagdating nila roon ay hindi nagpakita sa kanila ang dating amo at tanging ang kasambahay lamang nitong si Mona ang humarap sa kanila. Sigurado kung nandiyan ang amo mo. Kung hindi nyo tinatago ang anak ko, bakit hindi mo siya ipakausap sa amin? Hindi ho ba kayo nakakaintindi? Wala nga ho rito ang anak ninyo. Di ba nga sinisante na sila? Alam nyo yon, mga Dor. Kaya imbis na magpumilit kayo makausap si Madam, pagsabihan nyo na lamang yung kasama nyo. Nakakaabala na kayo rito eh. Kaunting oras lang naman ang kailangan namin para makausap ang amo mo, Mona. Pero mukhang may tinatago nga siya. Ang kulit nyo naman. Umalis na nga kayo. Miss, sige na. Kahit sandali lamang. Ano ba kasing itatanong nyo sa kanya? Nasagot ko na nga ang tanong nyo, hindi ba? Hindi nang galing dito si Dodong. Wala kahit anino ng anak nyo nagpakita rito. Isa pa, hindi ho kami hanapan ng nawawalang anak kaya makakaalis na kayo. Napakasama naman ang ugali mong babae ka. Kumakasta ka eh, kasambahay ka lang naman dito. Hoy, at least ako pinagkakatiwalaan ng Madam. Yung anak nyo at yung kasama nyo, nahuling pinagnanakawan ng amo ko. Sobra ka naman kung makapagsalita. Alam mo kung bakit namin nagawa yun sa amo mo. Kahit ano pang dahilan nyo, maling-mali pa rin na pagnakawan nyo siya. Pareho kayo ng amo mo. Napakasama ng ugali ninyo. Tandaan nyo, hindi pa tayo tapos. Kapag napatunayan ko nang galing dito ang anak ko at may masamang nangyari sa kanya, mananagot kayong dalawa. Sa galit ni Esang, hindi niya na napigilan ng sarili na pagbantaan ang malditang kasambahay ni Melissa. Sa inakto kasi ng babae ay tila mayroon itong pinoprotektahan. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang umalis doon dahil ilang beses na silang ipinagtabuyan ni Mona. Ngunit nang palabas na ng bakuran ang ginang ay kaagad siyang napahinto nang may mapansin sa dinaraanan. Teka, ano ito? Parang kwintas ito ni Dodong ah. Ay, patingin nga. Aba, ay sa kanya nga ito. Pero paanong napunta ang kwintas niya rito? Suot niya pa yung kahapon, Ador. Kung ganoon, dito nga siya nang galing. Pero nasaan si Dudong? Bakit hindi siya umuwi sa inyo, ate? Sigurado kung may ginawa ang Melisang yon at ang kasambahay niya. Kaya ganun na lamang nila tayo itaboy. Kailangan ko malaman kung anong nangyari kay Dudong nang pumunta siya dito kagabi. Anong pinaplano mo, ate? Nako, kung binabalak mong pasukin ang bahay na yan, maghunos dili ka. Ikakapahamak mo talaga kapag ginawa mo yun. Wala na akong pakialam, Ador. Masyado nang marami ang pinagdaanan ng anak ko, kaya hindi maaaring basta na lamang siyang mawala. Paglabas nila ng farm, nagulat si Esang nang makita ang kanilang kapitbahay na tumatakbo papalapit sa kanila. Hangus na hangus ito at bakas sa muka ang matinding takot sa ibabalita. Aling Esang, sumama ho kayo sa akin. May kailangan ho kayong makita. Bakit? Anong nangyari? Aling Esang, si Dodong ho. Anong nangyari sa anak ko? Natagpuan ho ang katawan niya ron sa ginagawang kanal papunta sa barangay hall. Aling Esang, wala na ho ang anak ninyo. Hindi! Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi pa patay ang anak ko. Ay, Diyos ko!
Bakit pinabayaan niyo ang dodong ko? Bagamat nang hihina sa natanggap na balita, kaagad pa rin pinuntahan ni na Esang at Ador ang ginagawang kanal para kumpirmahin ang balita. Halos panawan ng ulirat ang ginang nang makita ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang panganay. Hindi niya na alintana ang mga taong nakapalibot doon at ang pulis na nagbabawal sa kanya na lapitan ang bangkay. Tumalon siya sa ginagawang kanal para mayakap ang anak. Kaagad na bumuhos ang kanyang luha nang maramdaman ang malamig nitong bangkay sa kanyang mga bisig. Sunod-sunod namang napamura si Ador dahil sa sinapit ng kanyang pamangkin. Kung sino man ang gumawa nito sa pamangkin ko, napakahayop niya. Isa siyang demonyo. Demonyo lamang ang makakagawa niyan sa kanya. Isinusumpa ko, magbabayad ang sino mang gumawa nito sa anak ko. Nang iburol na ang mga labi ni Dodong, ay nakasarado ang kabaong nito dahil sa karumal-dumal na sinapit mula sa sinumang pumatay sa kanya. Marami ang nakiramay at nagpaabot ng tulong kay Esang dahil sa nangyari. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, habang abala sa paglalaro ng baraha ang mga nakikipaglamay, napansin ng ginang ang isang pamilyar na sasakyan sa di kalayuan. Kaagad na nagtangis ang kanyang bagang na mapagtanto kung sino ang may-ari noon. Malalaki ang hakbang na nilapitan niya ang nakahintong sasakyan na ilang metro lamang ang layo sa pinaglalamayan. Malakas niyang kinatok ang bintana para ibabayon ng sinumang nasa loob. Alam kong ikaw yan, Melissa! Bumaba ka! Harapin mo kami! Harapin mo ang pamilyang naulila dahil sa kahayupan mo! Ngunit nanatiling nakasara ang bintana ng kotse. Nang subukan muli niyang katukin yon, ay bigla na lamang kumaripas papalayo. Sa bilis ng pag-arangkada ng sasakyan ay nabuwal pa sa gilid ng kalsada si Esang. Nakita naman ni Ador ang nangyari, kaya kaagad itong tumakbo para siya ay daluhan. Sino yan? Hindi nagbaba ng bintana, may-ari. Pero sigurado kung ang dati niyong amo ang sakay noon. Nakita ko na ang kotseng yun sa bahay niya nung manggaling tayo roon. Hayop siya. Sa ikinikilos niya ngayon, mas lalo niya lamang pinatunayan na may kinalaman siya sa pagkamatay ng anak ko. Sisingilin ko siya, Ador. Maniningil ako ng mahal sa ginawa niya sa panganay kong anak. Nang gabing yon, nagpasya na lamang na bumalik sa bahay si Melissa na balak sanang makipaglamay sa pamilya ni Dodong. Ngunit nang makita niyang maraming nakikipaglamay at may posibilidad na mag-eskandalo ang ina ng lalaki, ay hindi na lamang siya tumuloy doon. Dumagdag pa ang paglapit ng ginang sa nakahinto niyang sasakyan. Marahas na napabuga ng hangin ang dalaga at unti-unti nang nilalamon ng kanyang konsensya. Samantala, matapos namang mailibing ang anak, ay kaagad na nagpunta sa kanyang pinsan si Esang. Kahit malayo ang bahay nito, ay hindi niya na yon binigyan ng halaga. Tiniis niya ang pagod sa mahabang lakaran patungo sa bahay ni Lando na isang mambabarang. Ngunit batid din ng ginang na matagal nang huminto sa gawaing yon ang matandang lalaki, kaya iba ang pakay niya sa pagpunta roon. Anong sabi mo? Gusto mong matutunan ang pambabarang? Oo, gusto kong may paghiganti ang anak ko. Bakit hindi mo na lang ipapulis ang pumatay sa kanya? Walang hustisya para sa ating mahihirap kapag mayaman ang nakabangga natin. Alam mo naman yon dahil nangyari na yon kay Chong noon. Oh, alam ko. Huwag mo nang ipaalala
dahil nadudurog lamang ang puso ko sa nangyari. Tulungan mo ako. Gagawin kong lahat para matutunan ang paggamit ng itim na libro. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan kong gawin. Hindi biro ang gusto mo mangyari, Esang. Hindi ganong kadaling matutunan na nakasaad sa libro. Kung gusto mo, ako na lamang ang gagawa noon sa taong yon. Hindi. Gusto ko ako mismo magpapahirap sa kanya. Ay, handa ka bang isang lang iyong kaluluwa sa demonyo? Kahit ano pa ang kapalit, wala na akong pakialam. Ay, sige. Tutal ay mukha namang desidido ka na. Kapag natutunan mo na ang paggamit ng itim na mahikay, mapoprotektahan mo na rin na natitira mo pang mga kamag-anak. Sandalit kukunin ko muna yung libro. Maupo ka lamang dyan, ha? Ay, maraming salamat. O eto, pag-aralan mo lang lahat na nakasulat dyan. Kailangang isapuso mo ang bawat katagang mababasa mo sa libro. Siya nga pala, Esang, gawin mong lahat para may paghiganti ang panganay mo. Walang ibang makakapagbigay ng hustisya sa kanya, kundi ikaw lamang. Pagkatapos makuha ang itim na libro, ay sinimulan na ni Esang pag-aralan ang paggamit noon. Sa tulong ng mga gamit ng kanyang pinsan, ay madali na lamang niyang nasundan ang mga nakasaad roon. Tuwing isinasagawa ang ritual, iniiwan muna niya ang mga anak niya sa kanyang kapatid na si Ador. Tanging yun lamang ang nakakaalam ng kanyang ginagawa at hindi siya maaaring magtiwala sa iba. Samantala, kasalukuyang naghahapunan si Melissa nang makaramdam ng tila hinahalukay ang kanyang sikmura. Kaagad siyang napatayo at patakbong tinungo ang lababo habang sapu-sapu ang tiyan. Madam, ano po nangyayari sa inyo? Nahihilo ko, Mona. Ikuha mo nga ako ng tubig. Heto na po yung tubig, madam. Hindi po kaya nakasama sa inyo yung kinain yung laing kanina? San ba kasi galing yung laing na yon? May nagbigay po kanina. Sabi ay luto raw ng asawa ng trabahador nyo kaya tinanggap ko. Mukhang masarap naman, tsaka di ba po, paborito nyo ang laing na may halong daing? Madam, baka kailangan na po kayong dalhin sa ospital. Tatawag na po ba ako ng pwede magmaneho? Hindi, wag na. Hindi na sumasakit ang tiyan ko, pero nasusuka pa rin ako. Alalayan mo na lamang ako pabalik sa kwarto. Madam. Bakit? Huwag po sana kayong magagalit sa sasabihin ko. Yung nangyayari po kasi sa inyo ngayon, sintomas po yan ng isang buntis. Hindi po kaya nagbunga ang ginawa sa inyo ni Dudong? Punyeta ka! Huwag mo nga mabanggit-banggit sa akin ang pangalan ng hampaslupang yon. Ang baho-baho niya at nakakadiri siya. Tuwing naririnig kong pangalan niya, bumabalik sa akin ang pakiramdam kung paano niya hinahawakan ang bawat parte ng katawan ko. Nandidiri ako sa sarili ko. Hayop siya. Tama lang na hindi na siya nabuhay pa. Madam, halina po kayo. Aalalayan ko na lang kayo papunta sa kwarto para makapagpahinga na kayo. Sa kabila ng pagtutol ni Melissa sa sinabi ni Mona na may posibilidad na buntis nga siya, ay naisip niya rin na hindi ngayon malabong mangyari. Ayaw man niyang alalahanin ang nangyari, ngunit kinailangan pa rin niyang makasiguro. Dahil doon ay napilitan na siyang magpatingin sa doktor para malaman kung nagbunga nga ang kahayupan na ginawa sa kanya ni Dudong. Nang makauwi si Melissa mula sa klinik, ay halos maglupasay na siya sa sahig, nang matuklasan na siya nga ay nagdadalang tao. Hindi matanggap ng dalaga na nagbunga ang panghahalay na ginawa sa kanya. Bakit ganun, Mona? Napatay ko na siya, pero nag-iwan pa siya ng isang bata mula sa dugo ng hayop na katulad niya. Ayoko! Hindi ko gusto ang batang to, Mona. Tulungan mo ako. Madam, may kilala akong aborsyonista. Wala pa namang 3 buwan ang pinagbubuntis nyo. May ibibigay lang siyang herbal sa inyo.
Kapag ininom niyo yon, siguradong malalaglag ang bata. Totoo ba yan? Opo, madam. Kung gusto niyo, susunduin ko siya para hindi niyo na kailangang umalis dito. Sige, gawin mo na agad yan, Mona. Kailangan mawala sa katawan ko ang batang ito. Dapat din siya mamatay tulad ng tatay niyang demonyo. Hindi dapat mabuhay ang anak ng hampas lupang lalaking yon. Huwag kayong mag-alala, madam. Magaling ang kakilala ko. Sigurado mawawala ang problema ninyo. Salamat. Maaasahan ka talaga, Mona. Siyempre naman, madam. Parang pamilya na ang turing ko sa inyo eh. Kung ano nararamdaman nyo, ganun na rin ang nararamdaman ko. Kaya ayokong nahihirapan kayo ng ganyan. Kailan mo ba pupuntahan yung kakilala mo? Mamayang gabi po, madam. Gabi ko siya papupuntahin dito para walang makapansin. Tama yan naisip mo. Walang pwede makaalam ng tungkol dito, lalong-lalo na ang pamilya ni Dodong. Wala pong makakaalam, madam. Pangako ko yan sa inyo. Kinahapunan, kaagad na umalis si Mona para puntahan ang kakilalang aborsyonista. Bandang 7:00 na ng gabi nang makabalik ang babae kasama ang 35 anyos na aborsyonista na nagpakilala bilang si Rosa na mula pa sa kabilang barangay. May ibinigay itong maliit na bote kay Melissa na naglalaman ng herbal na pampalaglag ng sanggol. Matapos inumin ni Melissa ang herbal ay pinahiga naman siya ni Rosa para hilutin ang kanyang tiyan. Ngunit ilang sandali lamang ay napakunot ang noo ng babae. Bakit, Rosa? Madam, ibang nararamdaman ko sa batang nasa sinapupunan ninyo. Anong ibig mong sabihin? Masyadong malakas ang kapit niya. Parang may pumipigil na mawala siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Sinong pumipigil tsaka paano mangyayari yon? Malakas ang puwersang yun, madam. Hindi na kaya ng herbal ang pagpapalaglag sa bata. Magbabayad ako ng malaking halaga, Rosa. Basta't gawin mo lang ang lahat para mawala ang batang nasa sinapupunan ko. Parang awa mo na. Hindi ko kayang dalhin ang sanggol na bunga ng kahayupang ginawa sa akin. Titingnan ko kung ano magagawa ko, madam, ha? Pero sa ngayon, kailangan niyo munang kumalma dahil hindi makabubuti sa inyo ang matinding pag-aalala. Uuwi po muna ako at hihingi ng tulong sa lola ko. Isa siyang albularyo. Sige, basta ipangako mong babalik ka rito para tulungan ako, ha? Ay makakaasa ho kayo? Dahil walang nagawa si Rosa, muling nanumbalik ang pagkairita at pananakit ng ulo ni Melissa dahil sa batang kanyang dinadala. Sinubukan niyang gumawa ng mabibigat na gawain. Uminom na rin siya ng mga bawal sa isang babaeng nagdadalang tao, ngunit tuwing gumagamit siya ng pregnancy test kit, parehong resulta lamang ang lumalabas. Halos mabaliw na ang dalaga sa kakaisip. Hindi na siya nakakatulog na maayos tuwing gabi at halos hindi na rin kumakain dahil sa kanyang pinagdaraanan. Hanggang sa umabot na siya sa puntong nangangayayat na ang dalaga. Humpak na rin ang kanyang pisngi at halos lumubog na ang kanyang mga mata. Samantala, patuloy naman sa paglaki ang umbok ng kanyang tiyan sa paglipas ng mga araw. Ang ipinagtataka lamang nina Melissa at Mona ay kung bakit ganun na lamang kabilis lumaki ang kanyang tiyan, samantalang magtatatlong buwan pa lamang siyang buntis. Hindi na siya pumupunta sa doktor dahil hindi naman niya kailangang maging malusog ang sanggol na kanyang dinadala. Ang tanging nasa isip niya ay kung kailan yon mawawala sa kanyang buhay. Dahil hindi siya kaagad natulungan ni Rosa, ay nagpahanap pa siya ng ibang aborsyonista. Ngunit tulad din ng nauna, ay wala ring nagawa ang mga yon. Samantala, lihim namang nagdiriwang si Esang nang maramdaman pa rin ang pintig ng sanggol na ipinunla ng kanyang anak kay Melissa.
Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nagngilid ang mga luha niya nang magpakita ang kaluluwa ng anak na si Dodong. Malungkot yon at puno ng paghihinagpis dahil hindi pa rin nito nakakamit ang hustisya. Naikuyom na lamang ng ginang ang kanyang mga kamao at isinumpang ipatitikim ang matinding paghihiganti sa babaeng dahilan ng pangungulila niya sa panganay na anak. Kinaumagahan, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Melissa sa buong bahay nang makita ang mga alupihan sa pagkaing inihain ni Mona sa kanya. Mona! Madam, bakit po? Bakit ganitong pagkain na binigay mo sa akin? Papatayin mo ba ako, ha? Bakit? Sus Mariosep, madam, bakit may mga alupihan ng pagkain niyo? Hindi ba't ako nga nagtatanong sa'yo niyan? Dahil ikaw nagbigay niyan sa akin. Pero, madam, malinis ang dinala ko rito kanina. Wala kahit isang alupihan. Ay, Diyos ko, saan kaya nanggaling ang mga yan? Hindi ko alam. Alisin mo yan. Alisin mo sa harapan ko ang pagkain na yan. Nakakadiri. Buti na lang hindi pa ako nakakasubo. Sige po, madam. Papalitan ko na lamang po. Pasensya na po kayo. Huwag mo nang palitan. Wala na akong ganang kumain. Pero, madam, kagabi pa po kayo hindi kumakain. Baka kumapalo po kayo niyan. Wala akong pakialam. Mas mabuti nga na may mangyari na lang sa akin para mawala ng lecheng sanggol na to sa katawan ko. Ano na ba kasing balita kay Rosa? Hindi pa ba siya babalik dito? Madam, mukhang hindi na siya makakabalik dito dahil hindi niya na talaga kayang gawa ng paraan ng kalagayan ninyo. Ang sabi po niya, malakas ang puwersang pumipigil sa pagkawala ng sanggol. Madam, hindi po kaya may bumabarang sa inyo? Barang? Sino naman ang gagawa sa akin nun? Madam, sino po bang may matinding galit sa inyo? Hindi po ba ang mga sinisante niyong trabahador? Lalong-lalo na ang pamilya ni Dodong. Tila patalim na itinarak kay Melissa ang pangalang Dodong nang muli niya yung marinig. Kahit pilit niyang itanggi, batid niya na may malaki siyang pagkakamaling nagawa. Hindi lamang kay Dodong, kundi pati na rin sa mga dati niyang trabahador na hinayaan niya lamang mahirapan. Imbis na tulungan ay parusa pa ang kanyang ibinigay sa mga yun. Ngunit hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit wala pa rin siyang nararamdamang pagsisisi. Pakiramdam niya ay tama lamang ang kanyang ginawa sa mga taong hindi kayang maging tapat sa kanya. Nang mga sumunod na araw, mas lalong lumala ang kalagayan ni Melissa. Doble ang laki ng kanyang tiyan kumpara sa normal na laki nito para sa magtatatlong buwang buntis pa lamang. Tuwing sinusulyapan niya ang kanyang tiyan ay halos maduwal na siya kapag naiisip kung kaninong anak yun. Kinaumagahan, naalimpungatan si Melissa nang maramdamang tila may gumagalaw sa loob ng kanyang tiyan. Nang sulyapan niya yun, ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang kulubot niyang balat na tila umaalon-alon na animoy may maliliit na bagay na gumagalaw sa loob. Ngunit hindi lamang yun ang nagpagulat sa kanya. Nang sulyapan niya ang kanyang magkabilang paa, tumambad sa kanya ang mga sugat na wala naman nung siya ay natulog kinagabihan. Napatakip siya ng bibig nang manuot sa ilong niya ang amoy ng nabubulok niyang sugat. Napaluha siya sa sakit nang sinubukan niyang tumayo. Hindi niya na maihakbang ang kanyang mga paa dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman, lalo na at halos magdikit-dikit na ang kanyang mga daliri doon. Mona? Madam? Hindi ako makalakad. Tingnan mo kung ano nangyari sa mga paa ko. Ang dami ko ng sugat. Wala naman ang mga to kagabi. Aray, Mona, may gumagalaw sa sugat ko. May uwan. Madam, ang mabuti pa po ay magpatingin na kayo sa albularyo. Di ba nga po, sinabi ko na sa inyo na baka binabarang kayo? Ayaw nyo naman kasi maniwala eh. Sa tingin mo ba, yung nanay ni Dodong ang nagpapabarang sa akin? Opo, ganun na nga po.
Kung ganon, alamin mo kung siya nga may kagagawan nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Puntahan mo ang bahay ng babaeng yon. Alamin mo kung siya nga nagpapaparang sa akin para matigil ng ginagawa niya. Ako dapat na nagpapahirap sa kanila. Opo, madam. Bago kumagat ang dilim, palihim na pinuntahan ni Mona ang bahay ni Dodong. Hindi na siya nagtanong-tanong kung saan yon nakatira dahil nakarating na siya roon nung pinaglalamayan pa lamang ang lalaki. Ngunit nang ilang hakbang na lamang ang layo niya sa bahay na pakay niya, ay bigla na lamang siyang napahinto nang makita ang bulto ng isang lalaking nakatayo sa di kalayuan. Nakatalikod yon at hindi niya nakikita ang muka. Hindi na sana niya yun papansinin, ngunit naningkit ang kanyang mga mata nang may mapansin sa damit ng lalaki. Natutup ni Mona ang kanyang bibig nang makilala ang pamilyar na damit ng lalaking kanyang nakikita. Hindi siya maaaring magkamali. Dodong? Dodong? Ikaw ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Mona nang bigla na lamang humarap sa kanya ang naturang lalaki. Duguan ang mukha nito, ngunit kitang-kita niya ang nanlilisik na mga mata na nakatitig sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na siya sigurado kung si Dodong nga ba ang kanyang nakikita. Sa takot ng babae ay dali-dali siyang tumakbo patungo sa bahay ni Dodong. Sisigaw sana siya para humingi ng tulong nang marinig niya ang boses ng ina nito na si Esang na tila nag-oorasyon. Natigilan siya at hindi kaagad nakaalis sa kanyang kinatatayuan nang mapagtanto kung para saan ang ginagawa ng ginang. Nasa kalagitnaan ng ritual si Esang nang biglang umihip ang malakas na hangin at tila dumaan ang isang tinig na nagpapahiwatig na may ibang tao roon. Napahinto sa ginagawa ang ginang at agad na nakiramdam. Ilang sandali pa, dali-dali siyang sumilip sa siwang ng nakasaradong bintana. Mula roon, nakita niya ang kasambahay ni Melissa na tumatakbo papalayo at wari takot na takot. Napangisi si Esang. Binuksan niya ang bintana at hindi nilubayan ng tingin ng babae habang may ibinubulong sa hangin. Tikman niyo ang ganti ng mga itinuturing niyong hampas lupa. Damhin niyo ang sakit na katumbas ng kawalan niyo ng awa. Pagdurusahan niyo ang lahat ng pasakit na inyong ipinaranas sa anak ko. Bago pa man makapasok sa loob ng bakuran si Mona, ay nakaramdam na siya ng panghihina. Napaluhod sa damuhan ang babae habang sapo ang sumasakit na tuhod. Ilang sandali pa, bigla na lamang sumigid ang matinding kirot sa likod niya na tila hinahampas ng matigas na bagay. Bagamat nahihirapan, sinikap niyang makarating sa bahay para makahingi ng tulong sa kanyang amo. Ngunit dahil sa kalagayan nito, walang dumamay sa kanya roon. Sa bawat paghakbang ni Mona, nararamdaman din niya ang tila hagupit sa kanyang likuran. Kinabukasan, sa tulong ng mga trabahador ni Melissa, ay nagpatawag na sila ng isang mahusay na albularyo. Gulat na gulat ang mga yon nang makita ang tunay na kalagayan ng amo at ng kasambahay nito. Bahagyang nakaramdam ng takot ang dalaga nang dumating ang isang lalaking albularyo na sa tansya niya ay nasa mahigit 60 anyos na. Nagpakilala ito bilang si Ka Ernesto. Mukha namang mabait ang matanda, ngunit nakakatakot ang buhok na lampas baywang ang haba at halos tumakip na sa buo niyang muka. Unang kita pa lamang ni Ka Ernesto sa tiyan ni Melissa ay naramdaman niya na ang itim na pwersang bumabalot sa pagkatao ng sanggol. Nang gabing yon, nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan ng dalaga na tila manganganak na.
Kinilabutan siya dahil hindi yun normal. Wala pang 3 buwan ang batang nasa kanyang sinapupunan, kaya imposibleng manganak siya ng ganoon kaaga. Mabilis na inihanda ng albularyo ang mga kagamitan para mailabas ang sanggol. Hindi na raw maaaring pigilan ang paglabas nito para hindi mailang si Melissa ay pumwesto ang matanda sa kanyang gilid habang hinihilot ang kanyang tiyan at binibigkas ang mga salitang tanging siya lamang ang nakakaunawa para sa isinasagawang ritual. Makalipas ang ilang sandali, nailuwal na ni Melissa ang sanggol. Kinilabutan ang dalaga nang tumambad sa kanya ang isang bata na nakakakilabot ang itsura. Nangingitim na ito at inuuod na ang katawan. Naglalabasan sa tainga nito ang mga alupihan tulad ng nakita niya sa pagkain noong mga nakaraang araw. Gayon din ang maliliit at itim na uod na nakita niya sa mga sugat sa kanyang mga paa. May ipinainom na herbal sa kanya si Ka Ernesto. Nagsagawa pa ito ng isa pang orasyon para kontrahin ang sumpang pinadapo ng taong may galit sa kanya. Ayon sa albularyo, matinding galit at pangungulila ang dahilan kung bakit yun ginawa ng bumarang kay Melissa. Nang mga sandaling yun, wala na siyang ibang naiisip kundi si Esang. Nang umalis ang albularyo, dinala nito ang isinilang niyang sanggol para dasalan at mailibing ng maayos. Laking pasasalamat naman ni Melissa sa matanda para sa ginawa nito sa kanya. Inalok niya ng malaking halaga si Ka Ernesto, ngunit tumanggi itong tanggapin yon. Doon niya napagtanto na hindi lahat ng tao ay pera lamang ang habol sa kanya. Ginamot din ng matanda ang kasambahay niyang si Mona na nadamay sa kasalanang kanyang ginawa. Ngunit matapos gumaling ay nagpaalam na sa kanya ang babae at sinabing uuwi na lamang ito sa Iloilo, kung saan nakatira ang iba pang mga kaanak ng babae. Pasensya na po kayo, madam, pero gusto ko na po talagang umalis dito. Aminin ko man po o hindi, may kasalanan din po ako sa mga trabahador dahil kung hindi ako nagsumbong sa inyo hindi naman po sila mapapahamak. Baka nga po, hindi rin kayo naisipan ni Dodong na pagnakawan at pagsamantalahan. Buhay pa po sana siya ngayon. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan, Mona. Pero sige, tatanggapin ko ang desisyon mo. Kaya lang, pwede bang hanapan mo muna ako ng pwedeng pumalit sa'yo? Kailangan ko kasi ng kasama rito sa bahay. Kahit 2 na ang kunin mo para hindi gaanong mahirapan. Pasensya ka na kung hindi ko ito naisip noon. Napakalaki ng pagkukulang ko sa iyo bilang amo. Idinamay pa kita sa krimeng ginawa ko. Ano na po bang plano niyo ngayon, madam? Susuko ako sa mga pulis para pagbayaran na nagawa ko, Mona. Madam, seryoso po ba kayo dyan? Matagal ko na itong pinag-isipan, pero oo, gagawin ko yun para sa ikatatahimik ng isipan ko at para mabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Dodong. Maling-mali ang ginawa niya sa akin pero mali rin na ilagay ko sa mga kamay ko ang batas. Siya sanang mapaparusahan kung hindi ako nagpadala sa galit ko sa kanya. Nakakalungkot naman po ang nangyayari sa inyo, madam. Hindi na nga kayo makalakad, makukulong pa kayo sa pagpatay niyo kay Dodong. Pero, madam, paano po yun? Huhulihin din ba ako ng mga pulis? Tinulungan ko kayo sa pagtatapon ng bangkay niya at nanahimik lang kahit alam ko ang katotohanan. Hindi kita isusuplong. Aakuin ko ang lahat, Mona. Sasabihin kong wala kang alam sa nangyari at mahimbing ang tulog mo nang mangyari ang pagpatay ko kay Dodong. Hindi ka naman talaga magigising kung hindi ako kumatok sa kwarto mo ng gabing yon. Madam! Huwag mo na akong iyakan. Buhay pa ako, oo. Pilay lang ang mga pa ko pero buhay na buhay pa ako, Mona. Siya nga pala, bago ka umuwi sa inyo, may hihingin sana akong pabor sa'yo. Ano po yun, madam? Puntahan mo si Namang Ador. Ibigay mo ang sahod nila na hindi ko naibigay.
May ibibigay rin ako para kay Aling Esang at sa mga anak niya. Makakatulong ang halagang yon para makapagsimula sila. Madam, mas makabubuti po siguro kung kayo na mismong kakausap kay Aling Esang para personal na rin kayo makahingi ng tawad sa kanya. Malay niyo po, patawarin niya kayo. Sabihin niyo lang sa kanyang totoo dahil kailangan niya ring malaman ang ginawa sa inyo ng kanyang anak. Pwede mo ba akong samahan? Opo naman. Hindi na nga kayo nakakalakad eh. Hayaan ko pa ba kayong pumunta na mag-isa roon? Salamat, Mona. Sinamahan ni Mona si Melissa sa pagpunta sa bahay ni Aling Esang, na noon ay nagngingit-ngit ang kalooban dahil sa nabigong paghihiganti sa kanya. Huminto ang kotseng sinasakyan nila sa tapat ng bahay ni Dodong. Ngunit pagkababa nila ng sasakyan ay agad silang sinugod ni Aling Esang na may dalang gulok na katatanggal lamang sa kaluban. Anong ginagawa niyo rito? Wala kayong karapatang tumapak dito, mga hayop kayo! Umalis na kayo! Aling Esang, hindi ho ako nandito para saktan kayo o pagsalitaan kayo ng kung ano-ano. Kung nakikita niyo ho, hindi na ako nakakalakad. At alam ko na wala akong dapat nasisihin sa nangyari, kundi ang sarili ko lamang. Buti alam mo! Aling Esang, nandito ho ako para humingi ng tawad sa inyo. Aaminin ko ho, napatay ko ang anak niyong si Dodong, dala na matinding galit dahil sa ginawa niya sa akin. Nagtrabaho lang ang anak ko, pero hindi niyo siya binayaran. Pati ang ibang trabahador sa inyo, tapos ikaw pa may karapatang magalit sa kanya. Sabihin na nating pinagtangka ang kanyang nakawan, pero may nawala ba sa'yo? Nabawasan bang kayamanan mo? Masyado ka lang talagang sakim, Melissa. Kinahasa po ako ng anak niyo. Paulit-ulit niya akong pinagsamantalahan at binalak niya pang nakawin lahat ng pera at mga alahas na naipundar ko. Hindi yon magagawa ng anak ko kung hindi niyo siya pinahirapan. Kung naging maayos lang sana ang trato niyo sa kanya, hindi makakaisip na gumawa ng masama ang anak ko. Higit ko siyang kilala kesa sa inyo, kaya alam kong mabuti siyang tao. Aling Esang, pinahirapan niyo rin ho ako. Kahit hindi niyo aminin, alam kong kayong bumarang sa akin. Pinagdusahan ko ng pagpapahirap na nagawa ko sa kanila. At yung pagkapatay ko sa kanya, handa ho akong pagbayaran yon sa kulungan. Susuko na ako sa mga pulis. Pero bago ko gawin yon, gusto ko lang munang humingi ng tawad sa inyo. Hindi niyo ako kailangang patawarin ngayon, pero sana ho, pakinggan niyo munang sasabihin ko. Aling Esang, pinagsisisihan ko na lahat na nagawa ko. Pinagsisisihan ko ho na pinatay ko siya at itinapon na lang basta-basta ang bangkay niya. Handa akong pagbayaran ng lahat. Pero matatahimik lang ang isipan ko kung tatanggapin niyo ang tulong na ibibigay ko sa inyo. Hindi po yun limos. Yun ang halagang matagal na sanang nakuha ng anak ninyo. Dinagdagan ko lang po para may panimula kayo dahil wala na ang anak niyo na inaasahan ninyo. Talaga bang susuko ka na? Opo. Pagkagaling namin dito, didiretso na kami sa presinto para aminin ang krimeng nagawa ko. Ito po ang sweldo ni Dodong. Tanggapin niyo po sana, Aling Esang. Mag-iingat po kayo. Sige po, alis na po kami. Mona, tayo na. Sige po, madam. Sandali. Bakit ho? Ikaw na rin naman ang nagsabi na pinagbayaran mo ng pagpapahirap sa anak ko. Sa katunayan, mas malala ang karmang bumalik sa'yo at sa tingin ko, sapat na yon para pagbayaran mo ang lahat. Nakuha na ng anak ko ang hustisya para sa pagkamatay niya. Sa mga sandaling ito, tahimik na ang kaluluwa niya dahil humingi ka na ng tawad. Aminin ko man o hindi, may nagawa ring masama ang anak ko. Mali na pinagsamantalahan kanya. Babae rin ako, Melissa, at alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo.
Hindi naman ako ganong kasamang tao para dagdagan pa ang pagpapahirap sa'yo. Kaya wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Hindi mo na kailangang isuko ang sarili mo sa mga pulis. Talaga ho? Pero hindi pa kita kayang patawarin sa gayon. Hanggang dun lang ang kaya kong gawin. At saka, may hihilingin sana ako sa'yo. Ano po yun? Ibalik mo sa trabaho ang mga dating trabahador. Matagal nilang inalagaan ang inyong bukid. Kahit na hindi silang may-ari, matinding sakripisyo ang ibinuwis nila para sa taniman at sa mga alagang hayop. Huwag ho kayo mag-alala. Yun po talagang plano kong gawin kahit na makulong pa ako. Pero dahil ho sa sinabi niyo, nagpapasalamat ho ako ng sobra-sobra, Aling Esang. Sana dumating ang araw na mapatawad niyo ako. Bagamat may kalungkutan pa rin, mas magaan na ang kalooban ni Melissa nang lisanin ang bahay ni Dodong. Masaya siya na wala nang balak si Esang na siya ay kasuhan. Humingi na rin ng tawad si Mona sa ginang dahil sa ginawa nito kay Dodong at agad naman nitong pinatawad ang babae. Si Melissa naman, bagamat hindi pa siya lubusang napapatawad ni Aling Esang, nagkaroon pa rin ng sapat na dahilan para magpatuloy sa buhay. Matapos ipaalam ni Melissa sa mga magulang ang sinapit, ay kaagad na umuwi ng Pilipinas ang mga yon. Walang patid ang luha ng kanyang ina nang malaman ang naging paghihirap niya. Ngunit bukod doon ay wala na siyang iba pang sinabi. Hindi niya na binanggit si Dodong at ang pamilya nito para sa ikatatahimik ng lahat. Naging masaya na lamang siya kasama ang kanyang mga magulang na wala nang balak bumalik sa ibang bansa. Dahil sa mga pinagdaanan, naging aral kay Melissa ang lahat. Hindi na niya inulit ang pagpapahirap sa kanyang mga trabahador. Sa halip ay itinuring na niyang pamilya ang mga yon. Muli naramdaman niya ang malasakit ng mga taong nakapalibot sa kanya. Pinatawad na rin niya ang dating karelasyong si Angelo para makalaya na ang kanyang puso sa galit na pinagmulan ng lahat. Sa paraang yun, nagkaroon ng sapat na lugar ang magagandang bagay na nagpabago ng takbo ng kanyang buhay. Yon! Positive! Napakaganda po ng kwento natin. Masakit sa simula, pero sa bandang huli nagkaroon ng kapatawaran. So yon, dahil dyan, meron ulit tayong shoutout. Simulan po natin kay Monica Nieves. Hi po kay Wena Onsing. Hello kay Jeneline Mix Vlog. Shoutout kay Pasiano Guerrero. Hi kay Mitze Boras. Kay Si Gabunan at Colleen Pox Bangkilan. Hello po sa inyo mga aswang. Hi kay Roslyn Jimenez. Hi po sa RGW ng Marulas, Valenzuela. Shout out kay Ana Liza Saludar. Hi kay Samantha at Charlie Cortezano. Hello kay Maria Therese Alimios. Kay Victor Alviar. Shout out po kay Rose Bakel. Kay Wildcats Kuting. Hello kay Aida Paz, kay Heidi de la Cruz. Shout out kay Mark Cesar, Mark John, Noli Villarin Jr. from Cesan de la Cruz. Hello po sa Ucom family from Liriza Abdul. Hi kay Jenaline Rodrigo Kalampag Vlog. Mabuhay po kayo. Hi kay Madi Abrera. Hello kay Honey Austria. Shout out kay Merly Gaviola. Kay Glenda Panayas. Hi kay May Megs. Hello kay Jane Mitch Joy Saludo from Bacolor, Pampanga. Hi kay Asudisen Cerila. Kay Julius Del Rosario. Hi po sa CMR Group Electrician Specialty. Lalo na kay Alan from Mia Aspa. Hi kay Tess Aguilar, Elvira Galope at sa mga kapatid ni Resel Galope. Shout out kay Michelle Manuge.
Hi kay Donna Barcoma. Hello po sa Gana family from Frederick Gana. Hi kay Reyna Glenn at Glenda Panayas from Digos, Davao del Sur. Hi kay Belen Malbas, kay Chris Gel Mamado, kay Frederick Gana, kay I Love Traveled, kay Christine Roring. Hello po kay Pamela Allen, kay Alma Naong, kay Lowal Natividad Andres. Hi din po kay Janet Cisneros, kay Maria Lee Nakagaw, kay Chris Alcantara. Hello po kay Mariam Duca, kay Condesa. Hello kay Violi Laharso. Hi kay Heli Borja, kay Edna Lau, kay Jennifer Mauricio. Hi kay Takpin Lax from Larry Desabille. Hi kay Virginia Pontillas, kay Didet Torsende, kay Mel Santarita. Hello po kay Angelina Ignacio, kay Earthheart the Great Vlog. Hi kay MGS14. Hello po sa family ni Elvira Malakas sa Kalibo, Aklan. Hello kay Wendy Tugas, kay Silent Garden, kay Marites Nalika, Efraim Chan. Hello po kay Jonas Siao. Hi kay Mel, kay Shauma TV. Hello po kay Mami from Doha, Qatar, kay Vicky Abut. Hello din po kay Crisilda Badayo, kay Hondra Delin. Hi kay Glenda Galido, kay Faye Yuson. Hi kay Barner Baki, sa mga construction worker sa Azuela Cove, Davao City. Hello po kay Rochelle Diebo. Hi kay Jeneline Mix Vlog, kay Norsam Dalgan, kay Amiyong. Hello din po kay Lydia Lopez, kay Chona Baynosa, at kay Resel Galope. Yung po mga hindi natin nabanggit, marami pa po tayong video. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.